Tara, himayin natin ang isang kwento kung saan ang isang simpleng misyon ng mga espiya ay naging isang napakahabang paglalakbay na tumagal ng 40 taon. Isipin nyo to, may isang biyahe na dapat ilang araw lang, pero biglang umabot ng 4 na dekada. Paano nangyari yon? Yan ang alamin natin ngayon. Okay, so dito nagsisimula ang lahat. Ang mga Israelita, andyan na sila sa may pintuan ng bago nilang tahanan, isang lugar na tinatawag na Lupang Pangako. Pero bago sila pumasok, kailangan muna nilang siguraduhin na ligtas. Kaya ang leader nila, si Moses, pumili ng 12 espiya, isa galing sa bawat tribo para sa isang top secret mission. Ano bang mission nila? Simple lang, 4 na bagay. Tingnan kung anong itsura ng lugar. Alamin kung malakas o mahina ba ang mga tao. Bilangin kung marami ba sila o konti. At yung panghuli, mag-uwi ng pruweba, ng prutas mula doon. At pagkatapos ng 40 araw, ayan na, bumalik na ang mga espiya. At syempre, lahat ng tao nag-aabang, excited na marinig kung ano ang nalaman nila. At ang una nilang ipinakita, grabe, isang kumpol ng ubas na sa sobrang laki, 2 tao pa ang kailanang bumuhat. Patunay na napakaganda at mayaman nga ng lupain. So, nagsimula sila sa good news, di ba? Pero dito na nagbago ang lahat. Yung 10 sa kanila, may isiniwalat na report na nagdulot ng takot sa lahat. Bigla, nahati ang kampo. Ngayon, kailangan na nilang pumili. Aling kwento ba ang paniniwalaan nila? Yung sa takot o yung sa pananampalataya? 10 laban sa 2. Yung 10 puno ng takot. Sabi nila, hindi natin sila kaya. Pero yung 2, iba ang nakita nila. Para sa 10 espiya, ang liit-liit ng tingin nila sa sarili nila. Parang sinasabi nila, wala tayong laban, para lang tayong mga tipaklong sa paningin nila at sa sarili nating paningin. Pero may isang tumayo, si Caleb. Buong tapang niyang sinabi, tara na, sugurin na natin at kunin ang lupain. Kayang-kaya natin to. Pero dahil mas marami yung nagsasabi ng nakakatakot na balita, yung pag-asa ng mga tao biglang naging panic. Nawala lahat ng tapang nila. At grabe ang naging reaksyon nila. Umiyak sila buong gabi, sinisi nila yung mga leader nila, gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Lahat ng pag-asa, nawala. Nagrebelde na sila. At nung sinubukan silang pakalmahin ni na Caleb at ng isa pang espiya na si Joshua, lalo pang nag-init ang ulo ng mga tao. Sa sobrang galit, gusto na silang batuhin hanggang mamatay. Pero bigla na lang, may nagpakita, isang nagliliyab na liwanag mula sa Diyos. At doon, natigilan ang lahat. Alam nilang lumampas na sila sa limitasyon. At yung desisyong nilang yun, yung pagpili sa takot kaysa sa pananampalataya, may mabigat at napakatagal na kapalit. At ito ang naging hatol. Dahil sa hindi nila paniniwala, yung buong henerasyon na yon na nagreklamo, hindi makakatapak sa lupang pangako. Magpapagalagala sila sa ilang hanggang sa sila'y pumanaw. At alam nyo ba kung paano naging 40 years? Dahil sa 40 days na ginugol ng mga espiya sa pagmamanman, bawat isang araw ay naging katumbas ng 1 taon ng paglalakbay. Ayan, so isang maikling sandali lang ng pag-alinlangan ang naging resulta, 40 taon sa disyerto. Kaya sa uli, sino ang nakapasok? Hindi yung 10 duwag na espiya, hindi rin yung buong henerasyong nagrebelde. Ang nakapasok lang, yung mga anak nila, at syempre, yung 2 matatapang na espiya, sina Caleb at Joshua. At akalain nyo, kahit narinig na nila ang parusa, sumuway pa rin sila. Sinubukan nilang sakupin ang lupain ng mag-isa na walang basbas ng Diyos. At ano ang nangyari? Siyempre, bigo sila. Kaya ito ang tanong na iniiwan sa atin ng kwento. Sa buhay natin, kapag may mga dambuhalang problema o pagsubok tayong hinaharap, kaninong boses ba ang pinapakinggan natin? Yung boses ng takot o yung boses ng pananampalataya?